Good morning po. This is Ella Mariti Romero. So ngayon ay tuturo ko kung paano gamitin ang Word. So kung nakikita naman natin, meron ako ditong Word. Ito. At kung wala dito sa desktop, pwede natin siyang hanapin dito sa search bar. Hahanapin lang natin yung Word. Type nyo lang po yung Word. Ayan, at double tap po natin para mabuksan. Ayan. Ito na po ang laman ng Word. Kung makikita ninyo, meron ditong blank documents at meron din ng more templates. Para makita natin kung ano yung laman nito, kung ano yung iba't ibang gamit ng Word, dito natin malalaman. So, open lang natin yung more templates. Ayan, makikita ninyo. Pwede kayong gumawa dito ng resume. Ayan, may template na. Pwede din kayong gumawa ng brochure. Ito, sa mga estudyante. At ito, banner calendar. Ito naman sa party invitation. At ito sa certificates. Lalo na tayong mga teacher na gumagawa ng certificates at the end ng quarter. So, pwede natin gamitin ito sa Word. So, dito tayo pumunta sa blank document. Ayan, makikita ninyo. Ito sa taas, ito ay tinatawag na ayan sa taas ay tinatawag na ribbon. Kung makikita ninyo, meron dyan ng file, home, insert, design, layout, references, mailings, review, view, help, Foxit, reader, PDF. So, isa-isahin natin. Dito sa file, ito, dito nyo makikita kung paano i-save ang isang document. So, dito mo isi-save. Dito, click nyo lang po kung saan na location nyo ilalagay yung documents. Ayan. Diyan yon sa, makikita yon sa file. Sunod naman ay itong print. Kung gusto nyo i-print yung document, ayan, print nyo lang. Click nyo lang yung print. Ayan, magpiprint na siya. Ito naman sa share. Pwede nyo siyang i-share sa iba. Ayan. Ayan. Itong export naman. Dito sa export, pwede nyo siyang palitan. Yung Word, yung document, pwede siyang palitan into PDF. Pwede nyo siyang palitan into PDF. Ayan, kiklik nyo lang po itong Create PDF. Ayan yung laman ng file. Punta naman tayo sa home. Dito sa home, ito naman yung laman ng home. Dito nyo makikita yung type ng font na yung gagamitin at yung sizes, kung gaano ba kalaki yung kailangan o yung gusto mo sa iyong document. Ayan. Ito naman yung mga case. Ito, kung gusto nating mag-highlight o meron tayong kailangan i-highlight sa ating document. Ayan. Ito po na B, kung makikita ninyo, meron ditong B. Ang ibig sabihin ng B ay bold. Ibig sabihin nito, para makita masyado o makita yung mga words
sa document. Ayan. Pipindutin mo lang yung B. Halimbawa, ayan, pangalan ko. Para mas lalo siyang gumanda, pwede siyang pindutin yung bold. Ayan. Kung makikita nyo yung changes niya, ayan. Tapos gusto kong palitan ng font. Gusto ko ng Times New Roman. Ayan. Ayan. Tapos gusto ko siyang palakihin. Pipindutin lang natin ito na may number 11. Pindutin lang natin siya. Ayan. Kung makikita nyo yung changes, ayan. Nakikita nyo naman na lumalaki siya. Ayan yung makikita natin dyan sa home. Ito naman kung gusto nating palakihin yung mga words. Ayan. Pindutin lang natin yung uppercase. Lahat ng mga naisulat mo dyan ay lalaki. Lalaki yung mga letra or letters. Ito naman, capitalize each word. Ayan. Ito naman, kung gagamitin natin ang ito. A-adjust natin, lalagay natin sa gitna, for example. Pipindutin lang natin ito sa paragraph. Ayan. Or kung gusto na naman natin sa gilid, pipindutin din natin ito. So, ayan ang laman ng home. Sa insert naman, dito sa insert, makikita natin ang table. So, may mga instances na ginagamit natin ang table. Lalo na sa, for example, sa pagko-compute or yung gumagawa ng budgetary requirements na kailangan na naka-table. So, ayan. Meron tayo dito ang table. Ayan. Kung ilan ba ang table na kakailanganin mo. Ayan. Siya rin mag-a-adjust. Ayan. Dito naman, pwede tayo mag-insert ng pictures. Ito. Pipindutin lang natin yung features ng pictures kung makikita ninyo. Ayan. At pindutin natin yung this device. Ayan. Halimbawa itong picture ko. Tapos, pipindutin lang natin yung insert. Ayan. Makikita na natin dyan yung picture. Pwede natin siyang palakihin. Ayan. Pwede din natin siyang baguhin yung kulay niya. Pupunta lang tayo dito sa corrections para ma-edit pa natin at mas lalo pang gumanda ang quality ng pictures. So, pwede natin siyang gawin dito sa Word. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo naman siguro yung changes, di ba? Ayan. Dito naman sa remove background, pwede din siya. Na-edit din siya, nare-remove din yung background niya kung gusto nating ma-remove ang background. So, pindutin lang natin yun. Ayan, oh. Kung nakikita ninyo, na-remove na yung background niya. So, pwede din natin siyang gawin dyan. Kung gusto nyo na may mga pictures kayo na gusto nyong tanggalin yung background, ayan, pwedeng makatulong ang Word sa pagtatanggal ng background. So, balik lang natin sa dati. Ito naman, kung gusto nating may mga borders, may design, ayan, ito. Kung gusto nating may mga designs na borders, ayan, makikita din natin siya dito sa layout. Okay. Ayan.
Ito naman, kung gusto natin mag-insert ng shapes, di ba kapag gumagawa tayo ng mga lessons, mga ah, kailangan ng shapes, ayan, ito ay makakatulong. Dito lang nakikita sa insert, and then itong shapes. Dito naman tayo sa design. Ito, pwede nyo siyang lagyan ng page borders ang inyong mga documents. Pindutin lang natin yung page borders. Pindutin natin yung box. Ayan, pipili tayo kung anong design ng borders ang gusto natin. So, for example, ito, gagawin ko. Ayan, pindutin lang natin yung napili natin. Ayan, at pindot lang yung okay. Ayan, meron na tayong borders. Diyan yun makikita sa design. Paano kung gusto naman natin ng watermark? Di ba may mga nakikita tayong mga documents na may watermark? Yung may background na, for example, not for sale or watermark ng author ng isang document. So, pwede natin siyang gawin dito sa design lang pupunta at makikita na natin dito ang watermark. Ayan. Pindutin lang po natin yan. Ayan. Ito, do not copy. Ayan. Makikita ninyo. Pwede nyo yung palitan ng gusto ninyo. Pindutin lang ninyo yung custom watermark. Ayan. Halimbawa, gusto kong ilagay yung pangalan ko. Ella Marie Romero. Pindutin lang natin yung okay. Ayan. Ayan, makikita na ninyo yung pangalan ko dyan. Ayan yung watermark. Yung, kung gusto natin na hindi makopya ng iba ang ating ginawa, yan, pwede niyong lagyan siya ng watermark para hindi makuha ng iba or ah hindi makuha yung idea natin. Ayan. Pwede natin siyang tanggalin, remove lang natin. Pindutin lang natin yung remove watermark. Ayan, wala na siya. Sunod naman dito sa layout. Dito sa layout, makikita natin yung mga margins. Kung ano yung gusto natin na margins ng ating documents. At yung orientation, ito yung portrait and landscape. Kung gusto natin na ganito, yung document natin, ayan, pindutin natin yung portrait. At landscape naman kung pahiga. Ayan. Ayan. Landscape yan. Dito naman sa size, ito ay sizes ng mga coupon band. So, kung ano yung mga coupon band na gusto mong paglagyan ng inyong document, so pipili lang kayo dito sa size para hindi mag-adjust din yung mga naisulat mo or yung mga nailagay mo na words. Halimbawa, gusto mo ng long coupon band pero hindi mo na-adjust dito sa layout yung size niya. So, magbabago po yun. Magbabago yung ano niya, yung documents. Magbabago yung tawag dito. Yung sa size. So, hindi siya mag-a-align sa piprintan mong papel kung hindi mo na bago dito sa layout, dito sa size. Ayan. Ito naman sa column, halimbawa kapag gumagawa ka ng isang tula, ayan, tapos gusto mo na magkatabi lang yung tula na yung ginagawa, yung ito, pwede mong gamitin, yung column. Lalagay mo lang, pipinutin mo lang itong two column. Ayan. Ito naman, 3.
Ayan naman yung references. Kapag gumagawa kayo ng research, maganda din gamitin ang Word. At madalas talagang ginagamit ang Word. Yan, hindi ka na mahihirapan. Pwede kang gumamit. Ito, table of contents. May ano na siya, automatic table na siya. So, ang gagawin mo lang ay i-edit mo yung mga laman ng table. Ayan. Dito naman, ang Word ay meron ding read aloud speech. So, ito, pwede mo siyang gamitin, ang read aloud speech, kung gusto mong ipabasa sa Word yung text na nakasulat, pwede mo siyang gamitin. Pindutin mo lang yung read aloud. Ito yan makikita sa review. Ayan. Kung gusto mo din ah, malaman kung tama ba yung spelling at yung grammar, minsan kasi nag-automatic na ang word kapag mali yung spelling mo. Ayan, sa view. Ayan. So, ayan po yung laman. O, yan yung mga basic na kaalaman sa Word kapag gumagamit kayo nito sa inyong trabaho, lalong-lalo na as a teacher, madalas siyang ginagamit talaga. So, that is the basic. So, ito ay ang basic tutorial sa Microsoft Word. So, that's all. Thank you po.